All right. Welcome back everyone dito sa R&R Detective Ricardo and General Ronaldo. Si Ronald parang Zelensky ka, ako naman detective ano. Ang Hindi kami yun eh. kamusta from live po tayo from Northern Europe naman, di na Southern Europe. Sir Ronald, kamusta naman dyan sa subtropics? Ikaw ang kamusta? Hindi ka ba dinumog dyan ng mga DDS? Actually, ang dami kong nabutan sa train station kahapon. Tapos Tapos lang lang namin kanina sa kwan eh, sa safe house eh. gumagana gumagana na Ah, gumagana na kahapon. kahit Buti, naman nakaganyan pa, identifiable ka pa rin eh. hindi. Pero pag naka-eyeglasses ako, tapos clean shave kasi ako kahapon eh. So, medyo malayo doon sa mga memes. Di ba lahat ng memes sa akin, ginamit yung Inquirer ko na naka-beard ako and all. So, medyo iba yung itsura ko doon. Tas, pero yung mga nakakilala, tumitingin, nagsismile na ako. Hi po. Malaki ba talaga yung rally nila dyan sa Netherlands? In fairness, I think in fairness, well organized siya. Ang gaano karami? Well, some estimate put it at max of 2K. Not bad. Hmm. Not bad, Hmm. not bad. Pero ang balita sa akin nung mga kausap ko, siguro a few hundred at least. So in Hmm. fairness naman, from all over Europe yan kasi sa station train station, no, nagsuwiwan lahat eh. So it was more of a show of force of mga, ano nila. Pero grabe yung ginagawa ng mga kapuso ko ha. Yung mga journalist. Si Gretchen Ah, ngayon, pumapatol na. Sabi ko, wow, welcome to 2016. Gawain namin yan back in, iba na. inaaway daw sila eh. Inaaway daw sila eh. Ay, that's so lame. Yung grammar correction na yung parang bias-bias. I mean, ako, Sir Ronald, before we go to Harry Roque, yung of course, very important topic, and then parang alam ko nasaan siya. And of course, si Digong nasa detention center lang dyan, and ICC and all of that. Alam mo, I want to start with this issue again. Ako sa akin palagay Sir Ronald, I think we just have to accept na yung iba sa mga kababayan natin talagang they're in an alternative information ecosystem, no? Na talagang they're convinced na talaga si Duterte ang biktima, na Philippines is being overrun by drugs, na I think there's always gonna be a minority na talagang right-wing populist, ganun. Ang ganun naman sa Europe eh. Lahat naman ng bansa may ganyan na. May MAGA ka na sa US, di ba? So, I'm not saying they're the same. Baka naman masasub, ano na naman ako, makancel na naman tayo. But, I just feel we just have to accept there's always gonna be a minority. But yung fight talaga is yung silent majority. And speaking of silent majority, how do you read the SWS survey? Because this is before Duterte was arrested. Oh. 14% lang undecided. Do you think that will hold those numbers, majority for ICC trial, especially over the long run? Tingin ko dahil ang nagulat ako ron, yung Mindanao, 49% Yeah. ay nag-agree na kinakailangan ng accountability, only 28% ang nagdi-disagree, pero yung Visayas, 62%. That's high for a bailiwick din ng mga Duterte. At only 25% ang nagdi-disagree. Actually, malaki pa rin yung undecided. At saka yung hindi alam kung walang Yeah, not opinion. sure. No? Yeah. That's 15%. 10%. Fucking So, 15%. Yeah. may 51% ka na nag-agree nationwide, meron kang 14% na undecided, tapos may 10% ka na hindi alam kung sila ay undecided, no, etc. Tapos may 25% ka na nagdi-disagree. Nung ginawa yung survey na yan, yung crimes against humanity is still a theoretical thing eh. Ngayon kasi hindi na siya theoretical eh, practical na siya. At tingin ko yung mga rally na nangyayari sa Davao at sa ibang mga bansa dyan is basically the same crowd. Ito yung mga kumbinsido na kay Digong. Yung ano man yung mangyari. No? Halimbawa, Davao, 30,000. You're a mayor there forever. Ibig sabihin, 30,000 in a population of 1.5, 1.6 million. Hindi yun overwhelming, hindi yun overwhelming, lalo na mayor ka doon ng habang panahon, no? So, tingin ko ay optimistic ako na magbabago pa yan in favor of accountability. Lalo na yung simbahan naman naglalabas na ng mga statements. Halimbawa, CBCP naglabas ng statement about accountability. Yung mga bishops, maliban kay Bishop Balya ng Davao, ay naglalabas ng mga strong statements against Duterte. At unti-unti itong preoccupation ng mga usapin sa legalities ay unti-unti nang nagwe-wane at unti-unti ay papasok na dun sa mga pamilya ng mga biktima. No? Of course, this is still a battle of narratives.
No? At as para sa akin, this is a battle for the government to lose. No? Dapat sila mananalo rito, no? If they get their acts right. Lalo na kung gagawa sila ng mga corrections dun sa kanilang mga policy. A reform, a reform package na halimbawa nasa sentro yung pag-aayos ng budget. No, yung mga ganun ba, kailangan may gawin silang something affirmative. Hindi lang ito usapin ng propaganda versus propaganda, narrative versus narrative. Usapin din ito na ano ba yung i-offer nila? Yeah, Dahil sila yung next gobyerno. next No? move. Sila yung gobyerno. Yeah, I mean, speaking of next moves, so may mga sources tayong kausap dito. I mean, we'll go to the cases later on. Basically, ang basa ng iba, game over na yan. Malabo yung case ni Digong na may makakaligtas sa kanya. In fact, some are thinking na even yung lawyer niya baka mag-give up na sa kanya sooner than later. But before going to Duterte and also Harry Roque, let me just say na actually, ang isa pang discussion dito is, one is, since executive yung action ni Digong withdrawing from the ICC without the concurrence of Senate, one school of thought, and may nakausap ako mga legal experts also dito, is that actually BBM himself can make an executive action and rejoin the ICC on his own. He doesn't even need to go through the Senate. The second one is slightly more complicated, but I think very doable is, walang ya. Yung ibang senador na nga nag-sign sa Rome Statute ng 2011, nandyan pa rin ngayon, di ba? And not to mention, yung Alianza most likely will do very well in this race. So you will have the majority needed to basically get the Senate to reaffirm our ratification of this. So kumbaga, for me, the first step is go back to ICC because kulang sa credibility itong administration natin. I mean, it really looks, I mean, Ronald, correct me if I'm wrong, it looks more like of course, politically convenient for BBM to hand over Digong. But if he goes ahead, correctly you say, with a package of reforms, kasama dyan rejoining ICC. And in fact, you can say, rejoining ICC is even good for the Duterte people because they can invoke the provisions of ICC to defend themselves, right? I mean, it's ironic that they withdraw from ICC and they want to use ICC right now. It doesn't work that way, despite the complicated issue of residual jurisdiction we can discuss separately. But the second one is, kailangan talaga ng Justice Commission. We really need, kasi dito sa ICC, maririnig mo yung mga mabibigat na cases at yung mga cases na nandun na forward, na consolidate ng prosecution ni Karim Khan. But nevertheless, kailangan natin marinig din yung boses ng libo-libo ng mga pamilya na naapektuhan dito sa kampanya laban sa pinagbawal na droga or kunyaring kampanya. So you need a kind of a Truth and Justice and Reconciliation Commission. And most importantly, Sir Ronald, di ba? Hindi lang yung justice system natin nag-fail. We need also security sector reform, yung kapulisan natin. I mean, we're lucky we have General Torre now, but you really need long-term security sector reform para never again na mangyari to, no? Yes, halimbawa, yung una mo sinabi, yung pwede naman tayong bumalik through executive action. Umalis nga tayo through executive action eh. Hindi naman sinama yung Senado ron eh. So definitely, pwede tayong bumalik by the decision of the President himself. No? Ikalawa, yung package of reform, bahagi niyan, konektado dito sa crimes against humanity, ay security sector reform. Dahil ang daming police na involved dito, tapos just a handful ang nakasuhan. So ano nangyari doon sa mga pulis na ang daming pinatay? Ito ba ay simpleng command responsibility lang? No? So yan ay kailangang harapin. At hindi lang mga pulis, yung mga nagbigay ng mga names ng mga papatayin, marami diyan mga barangay officials. Sila nagsasabi sa mga pulis, sino ba yung mga addict, sino ba yung mga pusher, no? Sino ba yung dapat tirahin? Sila yung may death list. Itong mga barangay officials na ito. Ikatlo, yung mga hukom. Hindi lang yung Department of Justice noon, led by Secretary Aguirre and Secretary now Solgen Guevara. Kung hindi, mismo yung mga judges na hindi pinayagang mag-prosper itong mga kaso na ito laban sa EJK. So ang daming involved dito. Baka nga kinakailangan dito isang tunay na truth commission eh para talaga comprehensively maharap yung yan, no? Yung naging societal problem na yan. No, hindi yan Hindi lang yan usapin ng policy, usapin niya na panglipunan. Lalo na 91% at the height of Tokhang ang suporta ng presidente nung panahon na yan. No? So, it's like tearing large chunks of your flesh. But it has to be done or else ay magrarat yan kung hindi natin i-resolve ito. Kung hindi natin dadaanan yung painful process ng coming to terms, no, ng self-criticism, ng cleansing ng mga enablers. Kung hindi gagawin yan,
it will repeat itself again, perhaps in a more horrifying manner. No? So, mahalaga na daanan natin yung proseso na yan. At itong paghuli kay Digong is just the start of a societal process. No? At ngayon nga, ang pinag-uusapan, puro legalities eh. Hindi pinag-uusapan yung mga biktima. Hindi pinag-uusapan yung mga pamilya ng mga pinatay. No? Parang side issue lang sila eh. Parang, ay, oo nga pala, may mga pamilya nga pala na nag-survive, no? Parang okay, parang afterthought sila eh. Mas ang intense ang labanan, legal ba ito? May due process ba? Na ito ba ay constitutional, etc. etc. Imagine mo, for more than a week yun ang pinag-uusapan, no? At paminsan-minsan susulpot yung mga biktima. Sir Ronald, Paminsan planan daw natin pinag-uusapan. yun. Remember yung pinaka nag-viral sa atin na press conference with Justice Carpio? Literally ginamit yung mga jokes natin about rendition and all. Literally ginamit yung MDLD. Kaya Hmm. over the past 2 weeks, wala akong ginawa kundi i-clarify na that was not a rendition case and very legal ito. We had Attorney Carranza here, Raul Pangalangan also clarified on his side as a former ICC judge. Even Justice Carpio also clarified later on na as far as the ICC is concerned, what matters is that once you're here, they're gonna give you proper due process. How you were brought here, medyo labas na sa kanilang concern yan. And Well, in Dominic, a way, nung nag-usap tayo noon, sinabi nga ni Justice Carpio, this has less to do with legalities. It is political. Diba? Nung dinala si Digong from the airport to Villamor, this is political. Yun ang sabi ni Justice Carpio, di ba? operational. Oo. Ano to? Pag nadala na siya sa ICC, mutin academic na lahat ng pinagdidebatihan. TRO, motion for reconsideration, etc. etc. Totoo naman. Wala namang pakialam yung ICC paano hinuli. Ang mahalaga sa kanila, hawak na nila. Di ba? Yung mga And they're gonna legalities give na him due yan, that will be process. debated forever. And they're In gonna a give him due country like the process. Philippines, that will be debated forever and ever. Yeah, No? forever and ever. But Sir Ronald, the debate is like on one hand you have Justice Carpio, Ruben Carranza, Pangalangan, all of these luminaries. Just it's the former spokesman ng SC, Attorney Te, and then on the other hand, Panelo. Robin Hood Padilla. Panelo, Sara, no? So Ex-human rights lawyer Harry Roque. there will be a debate. Pero wait lang, speaking of it, sino yung attorney na dinala ni Amy Marcos? I cannot even find yung website niya. Yung, di ba may parang attorney sila sa... Oo Sino nga. yun? Ano ba dito tinatanong sa akin ng iba? Sino yun? Like, sabi ko, sana kinuha na lang nila si Panelo or someone else. Sarang even more questionable yung mga legal Eh, sources. marami nagsusulputan. Meron nga sumulpot na political scientist eh, no? Political analyst from UST na defending Digong na Wait, kwan daw siya daw political makaka analyst UST, hindi ba Ronald Llamas yan? hindi, drop out yun eh. Pwede claim na UST yun, drop out yun eh. Sino bang sumusulpot? Kaya nga, madami na magagalit Hindi ko sa akin. makakilala eh, nagsulputan lang eh, no? Now, yung aking ang self-esteem gumuho eh. Ang dami pa lang mas matatalino sa akin. Sir Ronald, matagal ko naman alam yan. Ayaw mo lang makinig sa akin. Kaya nga, nag-come to terms na ako eh, na Well, talaga speaking ako. of mga sumusulpot, I think this is the perfect segue. Balita ko, Harry Roque is, wait lang, may compass. Labas ko yung compass ko. To the north of where I am right now. Ayun, willing din ako pumusta ron na hindi siya bibigyan ng asylum. Actually, may nagchismis sa akin na yung Joma season precedents might actually work against him. Kasi that was like parang, ba't namin binigyan na exile si Joma noon napapaisip daw yung Dutch government. Tapos ngayon, ito si Ronald, may mga DDS lumapit sa akin. Sir Richard, baka, parang sinakyan lang ni Harry yung trahedya ni tatay para sa sarili niyang exile. Di ba parang, ba't yung mga DDS galit na galit sa kanya? Ikaw, Sir Ronald, ang basa mo? Ah. Well, una ay yung kaso niya rito ay human trafficking and money laundering. These are serious cases para sa mga Dutch, para sa mga Europeans in general. Ikalawa, dati siyang ex-human rights lawyer na sinasabi niya, wag iboto itong serial killer na ito. Tapos naging spokesperson siya at defender ng serial killing at saka crimes against humanity. Ay, very sensitive dyan ang mga Europeans. No? Meron nga isang
Communist Party leader na reject yung asylum sa Germany dahil nakasama siya dun The sa purge. Kahos, Yung sa case Purge. of yeah. Oo, high ranking yun, no? So, very sensitive ang mga Europeans pag meron kang ganyang klase mga kaso. Lalo na 43,000 ang applicants para sa asylum dyan sa Netherlands. Ibig sabihin, ang haba ng pila dyan. Hindi ka naman pwedeng basta-basta tumalon dun sa linya, lalo na kung heavyweight ka. In more ways, pun intended, no? Wait, Katulad ni Harry Roque, no? just to be clear, this is not a body shaming manosphere. Hindi, This is hindi. very politically correct. Heavyweight, Sir Ronald, tama heavyweight ako. talaga siya. Legally heavyweight. No? Speaking Kaya of, nga hindi siya sinama as the legal counsel. Imagine mo siya yung legal counsel tapos ilalabas dun sa hearing. sarili niyang sinabi, laban Sabi sa niya, serial killer, di ba? Di ba? One of the few things na tama na ginawa yung mga Duterte ay hindi siya isinama as counsel. well, No? he was never really in the loop, right? Ilang beses na parang hindi niya alam. Spokesman pa siya ni Digong, hindi niya alam. Ginawa pala ni Digong Sabi yan. nga ni Panelo, sino? Hindi ko Who? kilala yun. Who Sabi you? niya, hindi ko Parang yun ang... kilala yun. Sir Ronald, parang ginagaya mo yata si Panelo, no? Yung hinuhuyo mo yung taga-UST na mga analyst na biglang, wait lang, sino tong mga to? Who you? Literally. Hindi, No, hindi but ko nga hinuyo. Gumuho nga self-esteem ko dahil sa kanila. Sir, Sir Ronald, I'm sure because kausap mo rin ako lumalakas ng self-esteem. But sir, going back to this, Sir Ronald, yung Harry case, yung Harry case, I had a wild idea, I'm sure. Very wild. Oo, it's a wild idea. No? Very wild, medyo na Abu Dhabi. Na very wild tong idea. Ang wild idea ko is, why not? Ganito ang proposal ko kay Harry. Mukhang malabo na bibigyan ka ng extra, lalong-lalo na kung mabigat ng mga kasong sasampahan sa'yo. Why not cut a deal? Keep the goods, spill the beans. At Basically, uwi siya ng Pilipinas. Vince, anong spill niya? Hindi No, naman I siya mean, in oo nga, actually, I just contradicted myself, person. no? But So, Sir ano Ronald, ikikwento niya? but Sir Ang ba't Ronald, kwento, Pogo? no, no, no. Oh, Yeah, no. But ganito, even if wala siyang talagang alam kasi never siya in the loop, sa daldal niya, baka nga, it looks like beans. So it might oh, help. No, I mean, honestly, bring, mm, ikaw bias ka talaga. I'm giving a backdoor option mm. to Harry to come back home. Bias na may ED o bias na may kwan lang, Ay, naku, yung IAA? Gretchen na. 2016 pa namin gina, tapos na yan. No, but this is the backdoor option. I know it's a wild idea, but parang pwede siya maging state witness. Tapos magsalita-salita siya. Ulitin niya yung mga sinabi niya in 2015-16 na ito ay mass murder, ganun-ganun. Kahit for PR purposes, kahit substantively, baka wala naman talaga siya mag-contribute. Tingin ko, kahit for PR purposes, parang wala siyang silbi. Parang wala na talaga, Tingin no? ko lang, tingin ko lang. Oh. Bias ka Tingin ko, talaga, bias, bias. parang siguro kanya, no? Sad na walang gagamit sa kanya, 'di ba? Yun lang. Wait, Baka, oo baka nga. ang nangangailangan lang sa kanya ngayon si Mr. Supranational eh. Well, I don't want to comment on those issues kasi confidential naman. But yun nga, keep the goods, spill the beans. Patas bigyan sabi mo, what Tawag beans? diyang karma eh. Tawag diyang karma. Pero mukhang marami naman siyang pera eh. Yun nga Marami eh. siyang pera. At saka Kaya nga hindi ko kaya nga nakakasuhan siya ng money laundering at human trafficking. It pays ha, yung ganyang klase mga kaso. Lalo yeah. na nag-contribute siya ng 37 million sa candidacy ni Sara Duterte. And Dami rule nun of ha. thumb is you don't put more than 1% of your total wealth if it's just a campaign or Yes, something, yes. right? So you Tapos can marami calculate. pa siyang properties. No? Baguio, saan-saan. So, tingin ko, pwede naman Alam mo, siyang Sir Ronald, parang alam na alam magbudgetan mo. sa iba't ibang bansa, no? Even for a lifetime dahil marami naman siyang budget, no? Pwede siyang come home to roost sa North Korea. Doon. Oh. Pag na tayo Marami. mag-South and North, Sir Ronald, Oh, oh, 2 weeks oh, na ako binabash. May third city na nag-persona non grata sa akin. Sabi ko, oh, wait, oh, paano to oh, say? oh, oh, Kaya oh. bilang super persona non grata, Sir Ronald, I don't wanna go into that. But Oh. Sir, last point on this, Harry, before we move on. Si Harry Roque ba ay basically epitome or kumaga, kung ikaw si Rizal, magsulat ka ng third novel, siya ba yung parang Doña Victorina ng era natin? Or alam mo yung mga character, parang si Ben Zaid ba yan at saka Doña Victor, pag sinama mo, itong basically simbolo ng itong middle class, medyo matalino, medyo may alam sa buhay, pero sa kakabalimbing, wala nang makakapulot sa kanya. I mean, di ka saying, does he represent a sociological reality about yung mga upwardly mobile, middle class, lawyerly class natin?
Or you think no, he's really outside the curve? Ah, tingin ko mas mas kailangan siya pag-aralan dun sa mga teachings ni Carl Jung rather than kay Jose Yung mga Rizal. yung mga shadow, yung mga Nandun siya sa level na yon, no? collective Yung mga unconscious. yung mga psychotic, na mga schizophrenic, no? Yung mga psychopathic, sociopathic, nandun Sir siya sa Ronald, level. Hindi wait, siya sociological eh. Hindi ko siya tinitingnan as a psychological. sociological character eh, no? Nakikita ko siya sa ibang level, no? Okay, okay, Mm, Sir Ronald, papatulan ko na yung psychological analysis. Sige, mag-psychoanalyst na tayo dahil di naman, professor ka naman ngayon, pero hindi ka daw analyst. So, psychoanalyst na lang, Sir Ronald. mm, Bilang psychoanalyst, anong basa mo kay Amy Marcos? What's going on there? Why would the sister of the president lead mm. a hearing to berate, to embarrass, to expose whatever the government did to get Duterte to some sort of justice dito sa ICC? Wala Ano lang. tawag dyan? From a psychological Jungian Mm. analysis. Jealousy. Parang, Very parang basic lang yan eh. No? Una, ang tingin niya, siya yung dapat presidente. Ang tingin niya, mas matalino siya sa kanyang kapatid. No? Tapos ngayon, ang presidente, yung kanyang kapatid. Tingin niya, siya yung handa ng tatay to be a leader, not the son. Ikalawa ay galit na galit siya sa first lady. No? So, patong-patong yan. Patong-patong yan na jealousy. Jealous sa kanyang kapatid, jealous sa first lady, no? Kaya parang rat yan sa kanyang katauhan, no? Yung mismo yung kanyang political calculation ay nawawala dahil sa ganyang klasing uh, primeval jealousy sa kanyang kapatid at Sir Ronald, at ingat lang. Yung mga primeval, baka mapunta tayo kung saan. o So, primal primal, pala. okay. Primeval, medyo, primitive, medyo So, papunta na tayo. Baka yeah. masub My ka rin. mistake, Baka, my mistake. baka I makancel meant ka. primal. No? Baka ma-persona ng grata ka rin, Sir Uh, Ronald. And politically, I don't think it's gonna help her. I mean, I think after that hearing, mas malit pang chance na Amy ma-re-elect, no? Nung pumusta ako na matatalo si Bato, ngayon dadagdagan ko yung pusta. Matatalo si Aimee. Yun nga eh. Parang feeling ko, maybe a bit here and there. Pero Hindi naman maybe siya more. isasama sa slate ng mga Duterte. Galit naman sa kanya yung mga sections nun. Exactly. Sabi nga ni Sarah ay salamat sa Senate hearing pero wala pa rin silang desisyon kung isasama siya sa slate. No? Ngayon, sigurado na hindi siya isasama sa slate ng administrasyon. So, saan siya lulugar? Sabi niya, Exactly. chill lang daw siya dahil okay naman daw sa kanyang independent. Ang habol naman kasi niya ay wag lumala yung hidwaan between the Marcos and the Duterte. Saan kuweba ba siya nakatira para sabihin na ayaw niyang lumala yung hidwaan? May ilalala pa ba yung hidwaan? No? So, uh, hindi ko alam kung saan siya pupulutin. Which No? is what you said 2 years ago, di ba? Which is, Yeah. di Well, ba? Two years, for a two while years na natin kasi, sabi. No, for no, a while you're kasi, correct. akala ko ay yung kanyang political calculation ay nag-improve na ang tingin niya ay yung kanyang chances ay mas lalaki kung siya ay babalik sa administrasyon. Pero hindi tumagal eh. Parang isa, dalawang rally lang. Ano na naman siya sa dati. Ang Because of problema that ay, primal drive, is this the prime? very primal yung kanyang galit sa kanyang kapatid tsaka sa first lady eh. Na talagang na cloud yung kanyang political judgment if kung meron talaga siya from the very start, no? Kaya Well, I'll tell you what, as an Ilocano, this is what I hear from fellow Ilocanos. She's being disowned by many Ilocanos. Baka delikado pa yung mga ano niya, people close to her who are, definitely hindi lang Ilocano dahil whatever yung galit mo sa iyong kapatid ang hirap kasi na binabanatan mo yung kapatid mo in public, no? Lalo na kung high ranking official yung iyong kapatid. Parang basically president, yeah. may ganung klaseng reaction ng mga Pinoy, no? Kaya yan yung tatama sa kanya. Kaya tingin ko in the next surveys ay patuloy siyang bababa. At dahil nandun ka sa last 4 dun sa 12, no? Perhaps last 2 dun sa 12 ay talagang nanganganib ka. Lalo na
dahil yung administration candidate ay plus 15 minus 15 kung wala ka dyan. At kung mamaminusan siya ng ganyan, eh halos sigurado matatalo siya. Pero depende rin yan eh. Yung iba bang candidates ay Yeah, mag-scale of up, course. I mean, yeah, sila yeah. ay I mean, oh, sila ay magkakamali rin, no? of course, I mean, this could go in 1,000 different permutations given na yan. So, hindi naman tayo Madam Auring dito, di ba? Hindi naman ito crystal, ano lang to, legit lang na. No, but or just saying, given parang, sorry, use the term, ceteris paribus, if everything holds constant, hindi Mm. smart yung I mean, parang ang labas nung sa iba parang binabastos niya si Nicolas Torre. General Torre is actually, I will bet he's more popular than Aimee by far. If this was a one-on-one race for Senate, walang laban si Aimee kay General Torre. I mean, It's a classic kasike attitude para do sa tigalinis ng kabayo. No? Parang ang trato niya ay tigalinis ka lang ng kabayo namin eh. No? Ba't ang yeah, yabang mo? very Ba't ang elitist. yabang mo? The Ba't way, mas, bakit mas sikat ka pa kaysa sa akin? Eh ako Marcos. May ganun siyang attitude eh. Nakikita mo yun sa kanyang actuations eh. No? Iba pa yung iba pa yung ambassador ni Jesus Christ. Iba pa yung actuations noon. Hmm. si Attorney Jinggoy Estrada, ilan LLM na siya? Nagre-research ako kay Attorney Jinggoy. Si Cayetano, kamustang anong buhay niya? May mga Mm-mm. balita ko. Kamusta? You want to Sir go Ronald? there? Huh? Wala. Huh? If you want Dumarating to go dito there, rin I yung can go balita eh. there. Baka magsisi ka. Ay, nako. Sir Ronald, I mean, patawarin mo na ako kasi nag-Harry Roque na tayo. So ito yung mga gallery of rogues na kailangan natin discuss. Okay, Sir Ronald, now let's talk about Digong, the man of the hour. Basically, sabi ng ibang legal experts dito, game over na yan. That's it. He's gonna spend the rest of his I life. agree. I agree. No? In a way, 2 days ago, inamin na ni Sarah yan eh. Don't get your hopes up. Hindi na siya makakabalik. No? Yun ang sinabi niya. No? A moment of truth. No? Hindi madalas yun. At inamin na niya. No? Uh, hopefully, he can be more truthful in the future. No? Kaya, Wala, kahapon, baka mamay, kahapon, kapit-bahay kami ni Sarah dito. kahapon, Hindi okay. kinumpara na naman niya kay Ninoy Aquino. So, ako, Diyos ko po. You want to talk about, okay, can we remind people, kasi Hmm. kanina tumatawag-tawag sa akin yung mga radyo sa Pilipinas. Sabi ko, sorry kasi kung sinagot ko yan, magbabayad din ako sa bill ko. Di ba ganun yun sa roaming? Oo. Someone calls Oo. you, you'll pay for it. So, Oo, sorry, I siyempre. can't. Ilocano talaga. It's a good excuse. No? Para hindi sagutin yung kanilang tanong. Exactly. Pero like, Oh. what? Ninoy Sara Duterte. Can we explain how ridiculous that situation, that comparison Oo. analogy is? Pero nitong past 2 years naman, very ridiculous yung kanilang mga pronouncement. Di ba? Late 2023, anong sabi ni Harry Roque? Kalimutan na natin ang mga kulay dilaw, pink, green, pula. Lahat tayo ay Pilipino. Diba? Yun na yung kanya. No? Tapos yung prayer rally nung January 28 sa Davao. Yung prayer rally without the prayer. Anong kwan nila? Yung Anong ano, kanilang ginamit na Oman. kwan? People power. Tapos a month later, all out support sila sa EDSA. Diba? Sa EDSA dahil yung EDSA is an icon against the Marcoses. For that alone, bigla naging proponent sila ng EDSA. Tapos fast forward, nung nilaunch nila yung kanilang campaign, electoral campaign, saan nila ginawa? Sa Club Pilipino. Di ba? Sa Club Pilipino. Tapos si Very Sara, correct, Zon Aquino. Very correct. last year, pinackage pa niya yung kanyang dalaw kay Lenny Robredo sa Bicol na friends na sila, na hindi na siya anti-yellow. Diba? So, sinusubukan nilang i-backpedal yung mga tira nila sa mga dilaw, sa mga pink, sa mga Aquino. No? Binabackpedal nila. Hindi lang yun. Sinusubukan nilang i-co-op yung mga icons ng people power. No? EDSA Shrine, Club Pilipino. No? Tapos ngayon the next Ninoy Aquino. Grabe. Mas matindi yung sinabi ni Marcoleta last week. Sabi Rizal? niya, ang Rizal? susunod na national hero
ay Kaya si Rizal ay nga. si Kwan, si Digong, no? Papalitan na si Rizal, di ba? So, imagine mo, where did these, Wait. where did these Sobrang people come wait. from, no? Ilustrado Ah, na pala. oh, Ilustrado na pala sila. So, kumbaga, oh, parang di pag ba? nagsama sila, si Harry ay, ano to, parang yung picture ni Marcelo del Pilar, si Rizal at saka. Grabe talaga. Parang ano eh. Bayani talaga. Oh, hindi nga siya surreal eh, grotesque art, no? Hindi siya surreal art, Hindi pala siya grotesque. Salvador Dali. No? Hindi pala siya Oo. Salvador Dali. Ano Hindi, lang siya, grotesque. Para dinali siyang lang. Lord Rivera. Mm. Ay, grabe ka naman. O, yung ano, Oh, wasak. ganun yung mga painting ni Lord Rivera, grotesque. Wasak. Mm. Oh. Sir Ron, let's go to the last part of our discussion. So moving forward, speaking of Miggy Mango, ang dami nagko-comment dito. Kamusta si Miggy Mango? Kamusta si ano? Um, kamusta yung troll farms disinformation operations ng mga Dutertes? May pag-asa pa ba silang manggulo? Para I think the moment Gibo came Chilling effect. Chilling effect. Diba? Dumalo sila doon sa kwan eh. Kwan sila eh. Cocky, very cocky. Tapos natapos, umiiyak at nag-apologize at umamin na sila ay peddlers ng fake news at saka disinformation. Yung dati pang head ng PCOO, yung dating alter ego ng presidente, si Trixie Angeles, inamin pa na nag-training sila sa China, no? Sa vlogging, 'di ba? yes, yes, So, yes. tapos yung iba ay nag-alisan ng bansa, no? Yung iba nasa China na. Yung iba hindi ko alam kung saan lupalop nagtatago. So, Nag-backdoor medyo din sila, Sir Ronald. si Nag-backdoor Bobby din. Parang si Tiglao, Harry. kinisuhan ng cyber libel. Oo. Nag-backdoor daw dun from the south of the country, di ba? Parang usually yun yung backdoor route getting out, no? Na hindi na dumaan sa Ay, immigration. hindi na sila pumunta sa South. Naghukay sila rito. Naghukay sila, sobrang lalim, tapos mas malalim pa sa South Bunker. China Sea, tapos Bunker. tumawid sila sa ilalim, tapos lumabas sila sa Mongolia. Mm-mm. Parang medyo ano yun, supersonic, hypersonic level yung. Oo, oo. Talagang kwan, oo. Dahil, So basically, ingay lang online yun, no? Nainis ako kasi hindi ko na pangalanan anong embassy yan kasi kailangan ko bumalik doon soon. Nag-issue pa ng travel advisory. Sabi ko, sino mga syungang security consultants ng embassy ng local? Baka yun yung mga sumisipot na pro Duterte analyst. Bakit ka mag-travel advisory? Wala naman power talaga itong mga DDS na to beyond yung mga ingay lang online eh. Basically, ano lang sila, nag-rally-rally lang sila in Davao and few other cities. That's it, yeah. right? The military is not Kaya, gonna with them. Wala kaya na. aside sa sinasabi natin na hindi na makakabalik si Digong, tapos yung iba nilang mga generals ay either nagfa-file ng asylum or nag-underground na katulad ni Bato, Yung no? parehas na lumalabas sa Mongolia, Oo, yung yung name, lumalabas oh, doon. Yung yeah. iba nilang mga talking heads at saka mga vloggers ay nagtatago na. Yung iba ay nag-apologize na. Yung iba ay nagbabaliktaran na. Di ba? Ah, tapos kaya on the defensive na sila. Kaya maliban dyan sa mga pinag-uusapan na natin kanina, ay itong mga peddlers ng disinformation at saka fake news ay parang humihina na rin. Dahil nga may Oh, chilling wala. effect. No, Wala. kaya baka itong major rally na pinaplano nila end of the month, baka yun na yung last hurrah nila. Baka, no, baka. But you Unless were yung saying, gobyerno ay gumawa ng isang epic fail na may lamang na sila ngayon ay nabitawan pa nila. Katulad last November and December over the budget. okay, No? Unless ironically, magawa sila ng ganong klaseng disaster, clutching defeat from the jaws of victory, Sir ay Ronald, wait, oh, before bad-mouthing our beloved president, let's talk about this. Sa last part na tayo mag-badmouth kay BBM para lang balance ano, tayo. last part na to. Hindi. May konti Oh, pa natira. Kasi oh, obviously, it's a question of survival na. Sara impeachment could be really gaining steam now. Sara herself could face cases, di ba? Dahil mayor siya ng Davao. yes. I mean, ang dami nilang vulnerabilities ngayon. And then, of course, Sir Ronald, what about the Bongo-Sara dynamic aspect? Do you think that could gain... I mean, if Bongo, do you think Bongo could feel that he's the next? I mean, is there Naman, an heir apparent? Who's the heir apparent? Is it Sara? Is it hindi naman Bongo? nawala yun eh. Hindi naman nawala yun eh. Parang medyo na-diffuse lang yan habang nandyan si Digong. Parang si Digong yung fulcrum eh. Diyan sa mga nag-aaway na yan eh. Eh ngayon, nung wala na si Digong, sino mag-fulcrum? No? So, pwedeng mas tumindi yung mga away na yan. Dahil definitely may bad blood naman talaga si Sara at saka si Bongo.
Sa Definitely may 2022 bad si elections, dapat Si Sara yung, Hanelet, oo. di ba? So kaya nga si Hanelet hindi mo na malaman kung nasaan ngayon, di ba? Hindi nga siya sumama doon sa eroplano eh, kahit meron siyang passport. Ang sabi niya, nung pinapasama siya kay Digong, ayaw niya sumama dahil di daw niya dala yung passport niya. Eh kakalanding mo lang eh, galing sa Hong Kong, paano nawala yung passport mo? Di ba? So, itong mga contradictions nila, dahil wala na si Digong, ay baka lalong lumala. Baka Exactly. lalong, Kasi wala na yung yeah, you're right. Basically yung fulcrum, you're right. Basically wala na yung linchpin, sorry, linchpin. yeah. Digong was the linchpin of the whole DDS movement and now kanya-kanyang diskarte na yan. Pero hindi ka pa rin naniwala na Harry could be a state witness or yung mga um Hindi yung siya kailangan eh. yung isang Sabi nga ni Ace Barbers eh, hindi naman siya ganun kahalaga in the scheme of things. sakit no, No? no one wants him. Oh, yan Wala na. na. Oh. Wala na. Dilim mo yung dinaranas niya na depression ngayon. Ay, teka. Sabi nga ni Jack Nicholson, you are a disgrace to depression. No? Parod mo yun? Pelikula ni Kwan? Ni Okay. Ako kasi Sir Ronald, You ang are a tinitingnan ko. disgrace to depression. Kaya baka hindi rin siya pwedeng maging depressed. No? Ako kasi ang tinitingnan ko yung mga CNN personalities, Hollywood actors na nagsusupport kay Digong. Nakita mo yung mga memes na yan? Yung mga, Oo. yung Oo. mga kung Yun ang ano-anong paborito ko, si pelikula. Saul Goodman, Oo, no? ano. Yun Si, ang paborito ko, si Si Saul Goodman, Saul, no? yung parang, Oo. Oo. Yan, like, oh. Oo. defender na para si Saul pala, ICC accredited Ang lawyer pala. problema, ang daming naniniwala. Yung nakita ko si Saul Goodman, sabi ko, mukhang di nag-update yung pension one nila. Daming, daming 20. naniniwala, pati si House. No? Oo. Kaya sabi ko baka si PewDiePie, kaso na-realize ko laos na yung mga ibang vloggers kaya hindi na. 'Di ba I don't know if you know PewDiePie, he used to be the biggest YouTuber. Ginawa siyang Swedish royalty, pero alam na siyang vlogger lang siya from Sweden. So, anyway, last point, just about BBM. Again, Sir Ronald, do you think we probably keep on underestimating BBM na kahit kuting siya, baka he has tigres around him or doing the right thing after all? No comment muna ako kay First Lady. Oo. Oo. Well, team effort naman yan eh. Team effort naman yan. Kaya nga yung press ko niya during the arrest, no, left much to be desired. Dapat hindi niya ginawa yun eh. No, yung ganun ba? Kaya in circumspect, baka hindi lang naman siya yung nag-iisip niyan. May iba't ibang mga tao sa loob ng kanyang grupo na nag-iisip at yung consolidation yan na sabi nga nila wala namang core group, wala namang conspiracy, wala namang nagplano ng lahat ng ito, lahat naman sila nalaman lang nila ng 3 a.m. on the 11th, no? Biglang Kaya lumitaw sa screen. oo, di ba? So Siyempre. hindi lang naman siya yan. Parang No? spontaneous combustion daw ang nangyari. Yes. Pero dapat mas maging kwan sila, mas maging circumspect. Ayusin nila yung kanilang mga vulnerabilities at i-strengthen nila yung kanilang mga lamang. 'Di So, ba? Yung leverage yung cards. You're right. They have all the cards. The admin has all the cards. They have the resource momentum. By the way, baka as we speak, magkamali pa sila. Ha? This is a battle for them to lose. yeah, No? this is Mm. really a battle for them to lose. Parang, kumbaga, they're way ahead of the race here. Um, Mm. Ako, one of the interesting aspects is also the geopolitics of this. China is now even denying that there was an application for exile, and Trump administration has been totally quiet on ICC. Suddenly, they're not Hindi, criticizing. naglabas si Trump ng kwan, ng statement asking the ICC na palayain si Digong, 'di ba? Kita mo ba yung Yung fake news kay na 'yan? Saul Goodman ba yan? Yung kay Saul Goodman. Kasama sa quote. 'Di ba? Oo. May mga naniwala doon ha. May mga naniwala doon. Pakita ko Kanina kay nga, Donald Trump. kalat, kwan doon eh. Naabsuelto na daw si Digong. Naabsuelto na daw at pabalik na raw, no? For me, Sir Ron, yun ang pinaka-hypocrisy ng DDS. Tagging Elon Musk and Trump to save Digong after all their anti-Americanism. I mean, you could see talaga na they're just a bunch of mercenaries, mga trolls nila. And hypocrite talaga sila. I thought anti-US, anti-imperialism kayo. Tapos ngayon, you're asking Elon Musk and Donald Trump to help you. I'm surprised walang Elon Musk memes like yung Saul Goodman. Baka natakot sila, baka yayarin sila ni Elon Musk. Or baka hindi nila naunawaan na si Elon Musk ay pro-China. Yun lang. Actually, actually. On that note, before you put me into more trouble, Sir Ronald, thank you so much again for this weekly update sa ating minamahal na subtropical Kailan na ka babalik?
Ha? Hindi ko na sasabihin, baka hintayin ako sa airport ng mga kasama Oo. ko. Oh, saka kung babalik ka sa NCR, wag sa Mindanao. Ayan, may direct private jet flight ako sa Ah, No, ang dami natin gagawin. Actually, on a big picture level, Sir Ronald, just on a serious note, I'm also here to have conversations sana with friends natin sa EU. Because actually, star ng Philippines ngayon. Imagine, actually tayo nagbubuhay ng mga korte dito, di ba? Arbitration case 2016, ICC. Basically, all the landmark cases dito, whether against China, Duterte, may kinalaman sa Philippines eh. So for me, I course. think it's the moment Course. to position the Oo. Philippines as a champion of Oo. the rules-based international order. So I'm also here also for discussions with yung mga kaibigan natin EU for stronger cooperation. Kasi, whatever you want to say about Wala. BPI, this is not about Meron BPI. ng, meron ng reason yung iyong junket. I'm not sure bakit tawag dyan kasi sarili ko funds po yan eh. Yeah, yeah. Kaya Sir Ronald, tulungan. Gawain ko rin eh pag bumabiyahe ako. Kailangan kong embellish ng mga framework, ng mga plano. Kailangan ko i-embellish ng mga activities, no? Yung, simple lang naman ang ano ko, layunin ko. Bring Harry home. Yun lang naman. Yan. Oh. Pag sinabi Sino? na, hindi Sabi na nga ni joke. Panelo, Huhi? Huhi? Sabi nga ni Panelo. Bring Harry home. Do you Alam think, mo, sir, dapat pumunta siya, East Timor. yun Yun lang. ngayon. Yun Baka ngayon ang mauni naman. sitwasyon, no, ng Tapos mag-golf asylum. ka. Tapos Oh, mag-golf ka asylum. doon. Oh. Yan, yan. Oo. Oo. By the way, si Pebbles. Ay, sorry, si Pebbles. Yung bagong warrant of arrest, may chismis ka dyan. Na, Oo. di ba, may pito pa, di ba? Sa tingin mo, magkano? Sige, wag mo na sagot. Ayaw maniwala sa akin ni Bato eh. Nalalabas pa yan next year eh. No? Ayaw maniwala eh. Okay, okay. Tatago na eh. Sinabi ko, next year Ano, palalabas yan. si ano pala, walang kinalaman ta. Ayusin ko lang yung Oo. eyebrows ka. Oh, ayun, kanina pumitik na kay kwan. Signs of the Times, no? Kanina si Senate President pumitik na kay kwan, kay Vice President Sara. First time na pumitik, oh, di ba? Medyo, ano na, Oh, medyo, oh, di ba? medyo nag Signs of the Times, no? Signs of the Times. ang tawag dyan, Oh, Harry. You Harry this. oh, di Harry, ba? Harry this yan, Ang Harry. mukhang hindi pala nakakita ng Signs of the Times yung presidential sister at saka yung ambassador ni Jesus Christ. Yun lang. On that very somber note, thank you so much, Sir Ronald. Marami nagmamahal sa'yo. Ikaw daw ang tunay na Mr. Universe ng buhay nila. Ikaw yung Lalagay mo tunay lang ako ng abs na para magmukha ako Mr. Universe. supranational. Ikaw daw ang pinaka-supra, supranational. Ikaw daw ang minamahal ng bayan. Ikaw ang crush ng bayan, Sir Ronald. Distant number two daw kami. Distant number. Very, very, I'm as sure. distant as where we are right now from each I'm other. sure. But in heart and soul, Sir Ronald, we are one. Ang tawag sa atin, dog sheep. Tayong mga palaura na nagpoprotekta ng lost flock, right? From the wolves. So I think Kala ko dog shit. Oh. hindi dog sheep yung aso na nagbabantay. Kasi nakatulog yung shepherd kinakain ng wolves eh, di ba? Alam ko yun. Alam ko yan. Perfect, Pinaliwanag tuloy sa akin yung dog shit. perfect natin dalawa yan. We're basically the balahuras who are protecting the flock, right? So on that note, thank you very much guys. Nawala si Sir Ronald bigla. Talk to you soon.